what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Mox TV. Alright, sa tayo nagbabalik-balik mga babayan para sa isa na namang reaction video at komentaryo at ating pag-uusapan mga kababayan. Ito pong isang malaking pasabog ni Tito Sen o ni Senate President Tito Soto mga kababayan. No, na kung saan talaga namang sunog, no? Ito pong si Marcoleta, mga kababayan. At bukod po dyan, mga kababayan, may na-discover po, no? Itong si Senator Tito Soto tungkol dito sa mga statement po, no, ng mag-asawang Diskaya, mga kababayan. No? Totoo ba yung kanilang mga statement, mga kababayan? Okay, so yan ang ating alamin at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. At shoutouts tayo sa mga followers at subscribers natin dyan. Maraming salamat po sa inyong suporta. Okay, so eto na nga mga kababayan, no? At mainit na mainit yung usapin na kung saan tila gustong proteksyonan, no, netong si Senator Marcoleta, etong mag-asawang Diskaya. Bakit kaya? No, I mean, gustong proteksyonan, gustong ilagay, no, dito po sa Witness Protection Program, mga kababayan. No, at yan po ay hindi sinang-ayunan ng ating Senate President, no, dahil may na-discover po siya, mga kababayan. Kaya hindi siya sumang-ayon. Okay, so ito po yan mga kababayan. No? Yan. Okay. Sasabi po dito sa balita, Soto, no, ayon daw po kay Senate President Soto, may butas daw po, no, sa affidavit ng mag-asawang Diskaya, mga kababayan. So ibig sabihin, may problema o may issue, no, doon po sa sa mga naging statement, no, netong mag-asawang Diskaya, mga kababayan. No, dito po sa balita na to talaga namang sunog na sunog, no. Ito si Senator Marcoleta, mga kababayan. Yan, tanong nga ng taong bayan bakit gustong proteksyonan ni Senator Marcoleta itong mag-asawang Diskaya? Anong meron? Bakit? Okay, so panoorin natin tong balita na to mga kababayan para mas maliwanagan tayo, no, kung ano nga ba yung mga na-discover, no, neto si Senator Tito Soto, at ito po yung mga malalaking pasabog ngayon. Alright, let's go. Sir, pakipaliwanag nga po sa amin. Nakita namin yung video nyo ni Senator Marcoleta na parang tinatanong niya anong nangyari, bakit nalipat si Bryce Hernandez na hindi siya nakonsulta. Paano po ba usually yung proseso nun? Ano pong nangyari, sir? Wala naman sa rules na ako dapat konsultahin ko siya. Oo naman. Ang Senate. Basag, mga kababayan. Diba? Wala sa rules na dapat konsultahin siya. Bakit? Sino ba siya? Para konsultahin ng Senate President. Diba? Basag na basag no? Itong si Marcoleta, masyado kasing maepal. Masyado siya nagmamagaling. Diba? Kaya ayan, basag ka tuloy kay Senator Soto. Hindi ka dapat konsultahin. Diba? Senate President ang may may cargo noon At saka nung gabi na nung September 9, hindi na siya chairman ng Blue Ribbon. Ba't siya kukonsultahin? Hindi ka na pala Senate ng Blue Ribbon, ba't ka daw kukonsultahin? Grabe ang sakit nun, no, mga kababayan. Para siya sinampal ng katotohanan dito. Senator Marcoleta. Diba? Sinampal siya dito ni Tito Sen, mga kababayan, no? Ang sakit nun. Una, bakit niya ako konsultahin? No? Pangalawa, hindi na siya yung may hawak ng Blue Ribbon Committee. Ano ka? Sa totoo lang, Tito Sen, yun yung sinasabi ko, sinasabi ko kay Marisol kanina. Parang sanay ako na kapag syempre, kung sino nasa majority, yun na yung mas susunod Yes. Diba? So kaya nagugulat kami dun sa kanilang mga speech kanina, Tito Sen. Kasi nga, naapakan yung kanilang mga ego, mga babae. Nagulat sila No? Nagulat sila. Akala kasi nila, habang buhay na sila nandiyan.
No, hindi nila akalain na biglang magbabago ang ikot ng mundo. Di ba? Kaya nga, lalo na yung lalo na kapag yung power sa rules mismo ay nasa Senate President. Ano yun wala akong bina-violate na rules doon Yes. It's just a matter of sinunod ko lang kung ano yung mga patakaran na kadalasan kung hindi man sa Senate proper mismo na kung talagang tutusin mahirap naman talaga mag-confine ng tao rito, baka alis or whatever, but nevertheless yung kung gusto kong dalhin sa Muntinlupa yun, gusto kong gawin sa PNP Custodial Center, pwede naman talaga ang importante is still under our legal custody. Okay, so ano yung sagot nyo po dun sa, kasi hindi ko nakita yung lambuon, ano yung sagot po ninyo dun sa sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano? Sabi niya, ang problema kasi nito yung perception. Baka naman kung sasabihin ng witness next time, ayoko dyan, wala akong tiwala dyan sa mga taga-PNP, doon na lang sa NBI, kumbaga sila na yung masusunod lagi. Hindi naman siya yung pinag-uusapan doon kasi ang kausap ko hindi naman siya. Ang kausap ko yung Speaker of the House Ang Speaker of the House ni-requesta ng Congress ng House of Representatives Diba? Yung House of Representatives sa tingin nila yung witness nila ay kapag sa Senate dinala ay humihiling siya natatakot siya na siya raw ang security niya hindi magiging sigurado. Yung mga ganon, ayun, eto ngayon. Ito ang sitwasyon ko. Hiniram nila yon. Basta ang billing ko sa OSAA, pagkatapos ng hearing nila, ibabalik sa amin. Kung saan ko dapat ilagay. Ito ngayon, kung hindi ko pinagbigyan yung request ng House of Representatives, kailangan namin si Mendoza. Sa kanila na, nakakontempt naman sa kanila. Sa tingin mo, bibigay sa amin? Yun naman pala. May dahilan naman pala si Tito Sen, mga babae. Kumbaga give and take lang. Diba? Yun yung sinasabi dito. Hindi naiintindihan ni Marcoleta ata yan, mga kababayan. Alam nyo, kung makikita nyo lang, itong nakasulat dito sa sa video na to. Nakasulat kasi dito, wait lang ibalik natin yan. Balik natin ang konti. Sabi dito ni Senator Marcoleta, mga kababayan, September 8 ang sulat. Diba? Kaya nga ibalik sa Senate, hindi sa PNP, kanya. Okay, so balik natin kung saan ko dapat ilagay. Sabi ni Tito Sen, oo nga. Okay? Ito ngayon. Sabi ni Senator Marcoleta, ang sinasabi ko lang, kinonsulta ka ba? So tinatanong niya dito si Senator Ping Lacson, mga kababayan. Kung hindi ko pinagbigyan yung request ng... Okay, so sabi din ni Marcoleta, kinonsulta ba ang chairman? Malinaw ang kinonsulta kasi yung speaker. So yung speaker daw ang kinonsulta, mga kababayan. Ang ina-explain ni Tito Sen, tumawag ang speaker kay Tito Sen, sa Senate President, 'di ba? So ano sagot ni House of Dito sa Soto rito, mga kababayan. Kailangan namin si Mendoza. Dito sa video na to. Sa kanila na, nakakontempt naman. Ito yan, hindi ako, walang kinukonsulta. Ibig sabihin, wala raw siyang kinukonsulta. Ano sabi ni Tito Sen? Di ako nagdesisyon. Nagdesisyon na daw siya, mga kababayan. Kasi wala nga naman siyang kinukonsulta Ito malupit dito. Ito matindi, mga kababayan. Ano sabi ni Tito Soto? Wala mangyayari sa caucus nito. Ano ba gusto mong ibalik dito? Di ba, mga kababayan? Yun yung sinasabi. Ano daw yung gusto ibalik? Nito nga ni Marcoleta, mga babae. Sa pawang kasi siya di ba? Alam mo, hindi naman politika. Ang leadership siyempre meron kang tinatawag na compromise Of course. Pero ang importante rito, walang na-violate na rules, walang nasira. Kasi nga, ang importante mismo, yung tinatawag na you do not lose jurisdiction over the contemnor. Yeah. Di ba? Yeah. Because kahit na, nasa rules din po namin yan, even if the contemnor is detained
in any place outside of the Senate, such as custodial center, whatever, ganun pa rin. O, tingnan mo, anong ginawa namin na solusyon? Bakit ayaw sa Senado? Tinatakot daw siya. At saka hindi lang yun. Ang sinasabi naman ng iba, baka pagdating sa Senado, magbago statement yan dahil kakausapin ng mga senador. Yun naman ang tintang ng iba, di ba? Right, Pero right. tingnan din nila yung other side. O anong ginawa namin? Ang ginawa ko, nag-usap kami ni Senator Zubiri, pinadala ko sa Pasay City Jail. Okay. Tama, yun yung naging evidence. May reklamo pa rin pa sila. At ibig sabihin nun, pag may reklamo pa rin sila, ibang usapan na to. Yun. Nagsasour graping na lang sila. Yeah. Di ba? Ibang usapan na nga naman yun. At saka kung may reklamo sila, bakit nagre-reklamo sila? Anong meron? Speaking of ibang usapan, pero mukhang may tatanong pa si Mase tungkol kay former Blue Ribbon Chairman Rodante Marcoleta. Nakita mo ba yan, Mase? Oo, yes. Kasi I understand, sir, na kayo po pala ay tumanggi na i-sign yung request din ni Senator Rodante Marcoleta para isailalim sa Witness Protection Program sina Curly at saka si Sara Diskaya. Pakipaliwanag nga po ito, sir. Ano po yung wisdom? Una sa lahat, nung binigay sa akin yan ng Lunes ng gabi, nung ako na yung Senate President, may Blue Ribbon na alam ko na magkakaroon ng change sa Blue Ribbon kinabukasan. Gusto kong i-consulta muna yung Blue Ribbon, lalo na si Senator Lacson, na member naman siya ng Blue Ribbon. Hindi lang basta siya kakukonsulta ko. Member siya at siya yung magiging chairman kinabukasan. So gusto ko muna tanungin. Ang sinabi ko, doon bago sila magpapirma, teka muna, pwede kong konsultahin ko muna yan. Bukas natin pag-usapan yan. Yun ang sinabi ko sa nagdala rito. O, isa yun. Pangalawa, kinabukasan, nakita ko, sabi ko, pag-aaralan muna eh. Kinabukasan, nakita ko yung statement ni DOJ Secretary Boying Remulla. Sa kanya naka-address yung sulat. Ang sinasabi ni Boying, hindi lang press release, siya mismo yung in-interview. Hindi ko alam kung kayo yung nag-interview. Sabi niya, you don't walk off laughing at our system because you instrict yourself going away with the crime. Diba? Tapos, you won't give it back to the state. Diba? Tapos sinabi niya na we have to follow the established principles regarding the offer of the couple to be state witness. Ang kailangan pala, para mag-state witness ka, pag ganito ang issue, ibalik mo muna lahat ng ninakaw mo. Di ba? Umamin ka, ninakaw mo, balik mo lahat ng ginakaw mo, at tapos yung testimony mo, kailangan kompleto. Hindi kahati. Mamumulubi sila Diskaya dito, mga kababae. Imagine ninyo, paano ibabalik yon, mga babayan? Inaibili na ng mga kotse, di ba? Nakapagpagawa na ng bahay at kung ano man yung mga nabili nila, mga nagastos, mga babayan, no? At the same time, paano nila ibabalik kung, no, totoo na nagbigay sila, no? May mga binigyan sila. So kung 1 billion, kunyari, 100 million na lang, kunyari, no? At sinasabi nga, kunyari 30% doon sa mga dapat bigyan at 70%. Paano nila ibabalik no yung 100 million kung yung 30 million naibigay na nila? Pwede ba nilang hingin yun? Ibalik nyo kasi kailangan namin bayaran yan. Di ba? So problema to, no, ng mga Diskaya. Malaking problema to, mga babayan. Di ba? Mamumulubi talaga sila rito. Kalahati. Yung mga binabanggit ni Diskaya at saka yung mga sinabi niya rito sa hearing sa Senado, iba mga sinabi niya no sa House. Pagkatapos hindi ko... Ito. Pakinggan niyo ito, mga babayan, ha? Kompleto. Meron siya mga binanggit na mga congressman. Lahat ng congressman binanggit niya na kung sino-sino. Pagkatapos, yung mga kasosyo niya at saka yung mga ibang mga politiko na kakilala niya or may nangyari or mayroong report na kasama nila, hindi niya binanggit. Ngayon, umaangal nga yung mga congressman, basta na lang daw sila binanggit, hindi raw nakilala yan. Diba? Hindi naman pwedeng, 67 ba yun? O ilang ba yung congressman na siya? So, hindi ganun kadali yun. Ba't naman ako papayag bigla na state witness sila? Yes. Hindi ba? Narinig ko pa yung hearing, napanood ko pa yung hearing na sinasabi ni Mayor Vico Soto
na talagang matapakatindi sa pagkasinungaling yung mag-asawa. Oh, paano? Ba't ko naman pipirmahan niya, i-recommend ako mag-state witness? Sige nga, explica nila sa akin. Opo. So, paano mo papayag? So, ibig sabihin pala, kasi sir, sorry, ang understanding kasi namin, pagka state witness, least guilty. So, hindi lang pala yun yung tinitingnan natin, especially sa kasong to. Soli nyo muna yung pera, tsaka natin pag-aralan. Oo, tama. Ganun yun talaga. Ganun pagka ganitong klase insidente. At saka hindi po least guilty, Opo. Ang pwedeng mag-state witness, yung not most guilty. Yun, so pwedeng... Yun ang mali ng iba eh. So yung pwedeng hindi list... Ang pwedeng... Hindi. Hindi. So pwedeng less lang. Oo. Ang hindi pwede yung pinaka-guilty. Yes. Yun ang hindi pwede. Okay. Basta hindi ka lang ang pinaka-guilty. Hindi ikaw ang pinaka-most guilty, pwede ka maging state witness. Yan ang patakaran. Yan ang patakaran. Sir, yung sinasabi po ninyo na parang kulang pa kasi yung kwento ng mga diskaya, ano po yung nakikita ninyong loophole or yung pampuno na hinahanap po ninyo? Kasi may suspecha kami na inedit yung affidavit eh. Okay. So we have to, so not only that, we have to verify the statements. Hindi pwedeng kung ano sinabi nila, tanggapin na natin, pa-state witness na kayo. Dahil nagustuhan namin na sinabi ninyo. Hindi mo ba? Gagastosan pa sila ng pamahalaan eh. Imagine mo, saksakan ang daming pera nila at saksakan ang daming supposed to be allegedly ninakaw nila. Pagkatapos gagastosan pa sila ng pamahalaan. Di ba napaka-unfair sa mga kababayan natin yun? So, ba't ako papayag basta-basta? We have to verify the statements na mga sinasabi nila muna. So SP, kayo rin napansin ba ninyo na yun daw timeline tipong hindi nagsimula sa from the very beginning at parang nag-jump na to Pinili. Yung years na pili? Ay, oo. Pareho nun. Paano naman ako, ewan ko kung paano naniniwala yung dating chairman eh. Kasi nung nandito sa Senate yan, tinatanong namin, ang sinabi, nagsimula raw sila sa public polls at sa ganyang transaksyon sa gobyerno noong 2016. Di ba, nung tinatanong ko, so panahon ng Duterte, at so pick up, appointed ng Duterte, pinigil na nga ako ng chairman noon tatandaan nyo. Anyway, dahil naubos na yung oras ko. Pero, pagdating sa House, ang pinagyayabang nila, nag-umpisa raw sila panahon ni Gloria Macapagal, kaya marami raw silang tipon, marami raw silang pera. Di ba? Gloria Macapagal, pagkatapos Noynoy Aquino, panahon din daw. Pagkatapos kay President Marcos daw. Asan yung kay Duterte? Asan yung panahon ni Duterte? Ba't di niya binabanggit? Sabi kasi ng lawyer ng mga Diskaya SP, yun lang yun nasa affidavit. So yun lang daw hinihingi in 2022. Bob, so yun lang pinag-uusapan. Yun ang tinatanong di ba? Hindi ba edited yun? Okay. SP, hihirit pa ako ng isa tungkol dun sa, syempre, may Senate Committee on Ethics tayo, Ethics Committee sa Senate. Okay, so yan mga kababayan. No? So dito, medyo matindi yung mga binitawan ni Tito Sen. At talaga na mga mabubulabog silang lahat dito. No? Hindi natin alam bakit, no? Unang-una, bakit gusto nilang proteksyonan itong mga Diskaya. Pangalawa, mga kababayan, ang tanong ko rito, bakit nga ganon? 'Di ba? Na paiba-iba yung statement, no? Na itong mag-asawang Diskaya, lalo na to si Curly Diskaya, mga kababayan, 'di ba? Kagaya niyan, nawala nga naman yung mga Duterte do sa listahan. So inedit, binago nila. Dapat kung ano yung affidavit nila, yun na yun, mga kababayan. Kumbaga pag may na-question, babaguhin nila yung statement nila. Hindi pwedeng gano'n. 'Di ba? So malinaw yung sinasabi dito ni Mayor Vico Sotto na sinungaling talaga itong mga to. Kasi pabago-bago sila na statement Diba? So talagang matindi yung mga revelasyon din ni Mayor Vico Sotto. At talagang kung titignan natin, may part na mga sinasabi sila na parang ang hirap na paniwalaan, mga kababayan. Diba? O kayo, ano masasabi niyo dyan? I-comment na lang po sa ibaba yung mga opinion at ating niya pag-usapan. Alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-its po tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace.
I'm out.